Bless the Lord. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Let all that is within me bless His holy name. Love the Lord, O my soul. Love the Lord, O my soul. Let all that is within me love His holy name. Serve the Lord, O my soul. Serve the Lord, O my soul. Let all that is within me serve His holy name. Trust the Lord, O my soul. Trust the Lord, O my soul. Let all that is within me trust His holy name. Thank the Lord, O my soul. Thank the Lord, O my soul. Let all that is within
God. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus. Hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah was to be. Oh, your words contain a plan. They just could not understand. Your most awesome work was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, age to age you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, there comes God I will praise you till I die. El Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Dinuluwalhatit pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan at humihingi kami ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang ang lahat ng mga may karamdaman at may sakit inyo pong ganap na pagalingin. Ang lahat ng pinaghihinaan at nalulumbay inyo pong palakasin at patatagin. Ang lahat ng aming mga problema, inyo pong tugunin. At ang lahat ng aming mga pangangailangan, inyo pong punuin. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Pagpalain niyo kami sa aming pakikinig sa inyong mabuting balita. At higit sa lahat, pagpalain niyo po ang mabuting balita upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan, at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Purihin natin ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the letter of Paul to the Hebrews, chapter 13, verses 1 to 8. Keep on loving each other as brothers. Do not forget to entertain strangers, for by so doing, some people have entertained angels without knowing it. Remember those in prison as if you were their fellow prisoners, and those who are mistreated as if you yourselves were suffering. Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Keep your lives free from the love of money, and be content with what you have, because God has said, "Never will I leave you, never will I forsake you." So we say with confidence, "The Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do to me?" Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Glory to God, glory to Christ Jesus. Magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang di nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilangguring kasama nila. Gayon din ang mga pinagmamalupitan, sapagkat maaaring kayo may dumanas din ng gayon. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, "Hindi kita iiwan ni pababayaan man." Walang pag-agam-agam na masasabi natin, "Ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao?" Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay, at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Hesukristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Huwag kayong patangay sa sari-sari at kakaibang turo. Mas mabuti para sa atin
ang mapatibay ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Ang mga sumusunod dito'y wala namang natamong kapakinabangan. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. To God be the glory. Just let me live my life. Let it be pleasing, O Lord, unto thee. And should I gain any praise, let it go to Purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, isang maganda at mapagpalang gabi sa inyong lahat. Tonight, brothers and sisters, I have good news for you. According to the letter of Paul to the Hebrews, chapter 13, verses 5 to 8. Keep your lives free from the love of money
and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you. Never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do to me? Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of the way of life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nakasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Jesucristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. Kaya isi-share ko sa inyo ngayong gabi, mga brothers and sisters, ang tungkol sa isang babaerong lalaking namatay. Doon sa necrological services, sa isang misa, sa requiem, sinabi nung pare, "Dearly beloved, we are gathered here today to pay tribute to a loving father and husband, to a very good man, and to a very honest man." Nung narinig nung byuda yung sinabi nung pari, sinabi niya sa kanyang anak, "Anak, silipin mo nga yung kabaong, tingnan mo kung tatay mo ang nakalagay doon." Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon, at tawagin na po natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike C. Velarde. Kumusta na kayo? Thank God. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa, at matagumpay. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matupid ka. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Baka man matanda na iba'y magkaiba, pag narinig ba na ng salita, sasabihin mo ibang-ibang isa iba. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God,
matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Pagkay El Shaddai, sa kanya'y nagbigay. Siksik-likling umaapaw ang buhay. Pag si El Shaddai, sinunod ang tunay. Sakyo, happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Pagkay El Shaddai, sa kanya'y nagbigay. Siksik-likling umaapaw ang buhay. Pag si El Shaddai, sinunod ng tunay. Check yun, happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payawa, kalooban, nagihawa at matagumpay. Purihin natin ang Panginoon. Tasan yung dalawang kamay and just bow down your heads. I'd like to request you for a brief short prayer to help those who are now undergoing operations like my grandson Mikey. May the Lord's hand be with them and may they be able to overcome and be restored to health and well-being according to what was promised. I will never leave you nor will forsake you. Say Amen. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Sino ang naririto nung overnight? Tapos naririto na naman kayo? Hindi ba kayo nagsasawa? Hindi kayo napapagod? Okay, I have some questions for you. First, what do you think? Why do we celebrate anniversaries, fiestas, birthdays, etc.? Bakit natin yan ipinagdidiwang taon-taon? At bakit kailangan ipagdiwang? Ha? Para ano? Para salamat. Magpasalamat. Kanino? Ha? Totoo ba yun? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. We celebrate to remember an important event, a good thing that God has done in our lives. Ipinagdiriwang natin at ginugunita natin ang isang pangyayari
na maganda sa ating buhay, yung magandang pangyayari na ginawa sa atin ng ating Diyos. Amen ba? So, find your partner. Find your partner. Ako na sasabihin mo, huwag kang matakot, magpakatatag ka. Magpakatatag ka. 1 plus 1? Pangalawa, sabihin mo, hindi tayo iniiwan ng Diyos. 1 plus 1? 3 plus 3? Naniniwala kayo dyan? So, yamang hindi tayo iniiwan ng Diyos, ano ang dapat nating gawin? Iyan ang iyan ang huli niya sasabihin. Lagi tayo magpasalamat sa Diyos. Give thanks in all circumstances. 1 plus 1? 3 plus 3? 7 plus 7? Purihin ang Panginoon. Taas ang kamay. 3 ulit tayong yuyuko. Sasabihin natin, salamat, salamat, salamat sa Diyos. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. You may be seated. Hebrews chapter 13 says, verse 5 and following, keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper, I will not be afraid. What can man do to me? Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Say amen. Okay. Ngayong mamaya-maya, pagkatapos nito, iwan ko sina brother, sila na po ang dudukot nung mga consolation prizes pala. No? Ngayon, iiwan ko sa inyo ang isang prayer request pabaon, sapagkat on this weekend, I will be in Hong Kong. Sinong gustong sumama sa Hong Kong? Say the word, remember. Ano ibig sabihin yan? Ang tao kadalasan ang inaalala sa buhay yung malulungkot na sitwasyon. Kaya laging malungkot ang buhay. Kadalasan ang inaalala nila yung kakapusan, hindi yung kasaganaan. Totoo hindi? Kaya malungkot ang buhay. Now, how could we live a happy and peaceful life in this world where there are so many crises coming upon us? Hindi natin agad-agad, hindi natin alam-alam, all of a sudden, nandyan ang isang problemang dumarating. But as believers in the Lord, ang utos ay, sabi ng Panginoon nung kay Jairo, nung ibalita sa kanya na yung kanyang anak na dalagita ay patay na, anong sabi ni Jairo? Ay sabi ng Panginoon kay Jairo, do not be afraid, just believe. Do not be afraid, just believe. Huwag kang matatakot anuman ang sitwasyon na nangyari sa inyong buhay, basta't manalig kang kasama mo ang Diyos.
Manalig kang hindi tayo iniiwan ng Diyos. Manalig kang ang hindi nagagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Amen ba? But truth of the matter is, sa totoo lang talaga, talagang pag dumating yung ganon, somehow you are affected. Diba? But one thing I can tell you is, when those things happen, I have discovered one thing, and this is our lesson tonight, is the word remember. Remember, sabihin niyo. So, ano ang ating unang aalalahanin o gugunitain? When you are happy or when there is bad news coming up, to make you feel comfortable, strong, and at peace, what must you do? Problem or no problem? Every day. Sa bawat araw. Kasi may mga taong naalala lang ang Diyos kapag may problema. Iba nga dyan, salit na maalala, nagagalit pa sa Diyos. Bakit? 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 O gusto nyo malaman? Okay. First, things first, is to remember always our Creator, for without Him, we have nothing to remember at all. Napakinggan niyo yun? Wala kang dapat aalahanin. Bawat sandali sa pagtulog mo, pagising mo, may nangyari o walang nangyayari, nakakain ka o hindi, nakalimutan ka ng kaibigan mo o hindi, yung mga taong panahon nung kailangan tinulungan mo, wala kang makita sa kanila, huwag mo silang alalahanin. Ang Diyos ang iyong alalahanin. Amen. Ecclesiastes chapter 12 verse 1 says, remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come, in the years approach, when you will say, I find no pleasure in them. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang araw at taon na puno ka ng kaguluhan. Panahong hindi mo madadama ang tamis o ang saya ng mabuhay. Narinig niyo yun? Ulitin ko po sapagkat ito po ang nagbibigay sa akin ng comfort ngayon. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo madama ang tamis ng mabuhay. Di ba? Sometimes, kasi nung bata pa ako, pati sa Corsilio, ayaw ko. Sabi ng kapatid ko ni Brother Gomer, Tol, tama ng negosyo. Mag-Corsilio ka na. Ang sabi ko sa kanya, anong Corsilio? Magnegosyo muna tayo. Siya ang pinagbantay ko ng aking negosyo doon sa Araneta Center. Mayroon kong yung appliances. Yan ang aking unang negosyo. Pakaraan isang buwan, wala nang laman niya aking tindahan. Wala namang perang umaakyat sa akin. So tinawag ko, nasaan yung pandina natin? Sabi niya, Tol, nabinta na. Nasaan yung pera? Ginasa ko sa Corsilio. O yun, marami siyang pinapasok sa Corsilio. Kaya lalo kong nagalit diyan. Well, anyway, sabi nga sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, God has made everything beautiful in its time. In its time. Not in His time, but in its time, it is sa kanya-kanyang takdang panahon.
ang lahat ng bagay sa buhay natin, inayos na ng Diyos noong pamangunang panahon. At yan ay magandang pagkaayos. Walang masamang ginawa ang Diyos. Walang pangit ginawa ang Diyos. Kaya lang ang tao, pinapapangit ang buhay niya. No? Kaya madaling tumanda. Nanood ba kayo nung Miracles Are Forever? Doon sa opening, nakita ko doon sa Luneta, ang pangit ko pala. Napunan nyo yun, di ba? Matanda pala ako noon. Talagang tama ang sinasabi niyong bata pa ako ngayon. Yung nakita niyong footage sa Luneta, that was 20 years ago. Nang kunin po yon. That was on our 10th anniversary, kung saan ang buong Luneta ay punong-puno, pati Roas Boulevard, hanggang Baclaran. 3 helicopter ang naguhulog noon ng panyo, kaya nakita kong hanggang Baclaran sa isang helicopter, hanggang dito sa may Baclaran, naguhulog ng panyo dito. So, alalahanin natin ang ating lumikha, ang Diyos, sa panahon pa ng ating kabataan. When we are still strong, young, handsome, and beautiful. Problema naman talaga natin, sa panahon yan, di natin naalala ang Diyos sa tutulang. Diba? Ang naalala natin yung ating Prince Charming. At saka yung ating Princess Tarhata. And Psalm 63 verse 6 says, "On my bed I remember you. I think of you through the watches of the night. Lamang ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palagi ang iniisip ko ay ikaw." Diba? So kung gusto nating matahimik ang buhay, laging masaya, una sa lahat, may problema sa wala, maging laman ng ating isip ang lumikha sa atin. Si Yahweh El Shaddai. Ano ang ating gugunitain sa Kanya? Ano ang ating iniisipin? Hindi naman natin siya nakikita. Kayo, nakita nyo na ba ang Diyos? Wala. Hindi natin makikita ang Diyos. Pero sabi ng Panginoong Kristo kay Tomas, naniwala ka sapagkat nakita mo ko. Mapapalad silang nasa ambel ngayon. Hindi man ako nakita, nanampalataya ay naniwala sa Kanya. Second is to remember the good things your Creator has done to you. Maraming bagay na ginagawa ang Panginoon sa atin. For example, in my case, kung mayroon kayong kopya ng aking unang aklat na nilimbag, where this movie, Miracles Are Forever, ay kinuha ni Carlo Caparas, di ba kasi titled Miracles Are Forever. Naranasan ko po ang himala sa buhay, gawa ng Diyos mula pa ako ng isilang ayon sa aking mga magulang, na ako po isilang sa bundok ng Catanduanes, may bagyo noon. Malakas ang ulan, malakas ang bagyo, ang mga punong kahoy nagbabagsakan sa paligid ng aming bahay kubo. Nagle-labor yung aking nanay noon, yung tatay ko naman ang kumadrona kasi walang doktor doon sa bundok. So, habang sumisigaw ang nanay ko ng, ano bang sinisigaw ng babae? pag nanganganak kaninang umaga, tuloy. Ang ingay ng manok namin. Yung nagbabantay na may disciple doon, wala naman siyang pakialam, nakaupo lang doon sa kanyang pwesto. Sabi ni Sis Bren, tawagin mo, sabihin mo, lapitan yung manok. O sinawag ko isang katulong namin. Ako, Nora, lapitan mo yung manok, bakit maingay? Kutak ng kutak. Ang sabi niya, Sir, nanganganay po. Ay, bakit kako yung lalaki ko puputak din? Tinutulungan po yung babae. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So,
Second is to remember the good things your Creator has done to you. So sa akin, to continue my story, marami po yan, pero ito lang aking ikukwento sa inyo. Ayon sa kwento naman ng tatay at nanay ko. So, finally, lumabas yung bata. Nung unang sigaw ng bata, oha, tumigil ang hangin, tumigil ang ulan, tumigil ang bagyo. Iyan ang unang himala sa buhay, no? Sabi ko sa tatay, totoo ba yan? Totoo niya yan. Totoo niya yan. Pero anya, pagtigil ng bagyo, wala kaming tigil ng sagutan ng mama mo. Kako, bakit? Ang sabi ng mama mo, salamat sa Diyos, lumabas na si Maria. Ang sabi ng tatay ko, no. Sabi niya, di, Maria yan. No. Bakit ka ba no ng no? Kasi lalaki ito, di pwedeng Maria. Anong pangalan niyan? Basta ako sabi ng nanay ko, Maria. Sabi ng tatay ko, no. O tawagin natin Mariano. Kaya ang pangalan ko po ang Mariano. Kaya pag may problema ko, yun ang aking ginuguita, natatawa ko. So remember the good things your Creator has done to you. Nehemiah chapter 4 verses 14 says, after I looked things over, I stood up and said to the nobles, the officials and the rest of the people, don't be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome, and fight for your brothers, your sons and your daughters, your wives and your homes. Nakita kong nababahala ang mga tao, kaya't sinabi ko sa mga pinuno, mga pangunahin sa bayan at gayon din sa lahat, huwag kayong matakot sa mga kaaway. Alalahanin nating dakila at makapangyarihan si Yahweh. Ipagtatanggol natin ang ating mga kapatid, mga anak, asawa at tahanan tulad ng ginawa na noon. Narinig na yon? So when trouble strikes, don't be afraid. Remember the good things God has done for you. Maraming bagay na mabuting ginagawa sa atin ng Diyos araw-araw. Without your knowing it, ang unang mabuting ginawa ng Diyos sa atin na hindi alam ng ating tatay o nanay, nung tayo pa'y likhain sa sinapupunan ng ating ina. Hindi alam ng ating mga magulang ang bawat bahagi ng ating katawan. Pero sabi sa Biblia, every part of you, every bit of you, kung gaano kahaba ang inyong ugat, gaano karami, ang utak mo, ang puso mo, hinubog ng Diyos at tiyanan ng nanay mo. Third is to remember the miracles God has done for you. That's why I chose to write a book, Miracles Are Forever. When I was requested by Bishop Ted Bacani to write something about this ministry, and this ministry rides on miracles. On the first day I was called on radio, I have experienced that miracles already. Nung wala pa po ang Itsaday, pa lang kami, nagsisimula pang sa radyo. Dinala ko ang aking mga kasamahan sa Puerto Azul, kung saan ako madalas mag-weekend. At doon kami nagkaroon ng first overnight retreat. Noong nandun kami sa tabi ng dagat, may isa kaming cottage na hinire. Biglang lumakas ang ulan, lumakas ang hangin. Talagang bagyo na. Hanggang sa dumarating na doon sa aming cottage yung tapo ng alon. At lahat ay nagkukumot na sapagkat giniginaw na silang lahat. Subalit ako kasi little learning ako eh. Pag nabasa ko sa Biblia, pinaniwalaan ko. Kaya nung ako'y tumayo, sabi ko sa kanila, mga kapatid, harap kayo doon sa dagat. Taas inyong kamay. At
Panalangin nating at utusan nating tumigil ang dagat niyan, ang alon at saka ang hangin at ang ulan at ang malamig na hangin na mapalitan ng mainit para tayo ay makapagpatuloy. At ginawa namin po yun. And for the first time, nakita naming sumunod sa amin ang hangin. Sumunod ang dagat. First time. And that was the time when hindi pa buo ang aking loob dito sa ministry ito. Nagpapasimula pa lang sa radyo. And since then, people keep coming because God is doing good with everyone, even today. Gumagawa ng mabuti ating Diyos araw-araw. For the Bible says, He is the same yesterday, today, tomorrow, forever. Hindi naman siya nagbabago. Hindi nagbabago ang Diyos, hindi nagsasawa ang Diyos, katutulong sa atin, bagamat tayo napakapastidyoso, no? Nandyan ang may Diyos, nandyan ang wala. Pero ang Diyos, nananatili. Nananatili. Psalm 77 verse 10 to 14 says, Then I thought, to this I will appeal, the years of the right hand of the Most High. I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will meditate on all your works and consider all your mighty deeds. Your ways, O God, are holy. What God is so great as our God? You are the God who performs miracles. You display your power among the peoples. And I know tonight miracles will happen. Ganito ang aking sabi, ang sakit ng aking loob para bagang mahina na't walang lakas ang aking Diyos. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala ng ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa sannilikha. Amen ba? Now, remember these things, these verses, so that when trouble strikes, you hang on to this. Remember always, God promised not to abandon us. He said, I will never leave you. I will never forsake you. Ibig sabihin, sa panahon ng pangailangan, naririyan siya. Naririyan siya. Mapanatag ka, at siya ang tutulong sa iyo. When you are personally affected in times of great troubles, this is what you can do. It's found in Jonah chapter 2, verse 7. When my life was ebbing away, I remembered you, Lord, in my prayer rose to you, to your holy temple. Nang maramdaman kong mapupugto na ang aking hininga, naalala kita, Yahweh. Ako'y dumaing at narinig mo ako mula sa iyong banal na templo. Si Jonah, tatandaan nyo,
Si Jonah isang propetang tinawag ng Panginoon at inutusan. Ang sabi, magpahayag siya sa bayan ng Nineveh. Kaya alam niyo kanya ipapahayag, hindi magandang pakinggan ng mga taga Nineveh. Sapagkat ang utos sa kanya ng Diyos, sabihin mo sa Nineveh, na sa loob ng 40 araw, gugunawin ko ang bayang ito. Magandang balita ba yun? Ha? Yun lang sasabihin niya. Iikot siya sa doon sa bayan, sasabihin niya, in 40 days, this city will be tupoks. Tutupokin ng Diyos. Tutupokin ng Panginoon. Ayaw ni Nineveh, ayaw ni Jonah. Alam kung bakit umayaw siya? Alam niyang mahabagin ng Diyos. Alam niya na kapag narinig ng mga taga Nineveh ang balitang yon, baka sila magsisi at humingi ng tulong sa Diyos. At alam naman niya na hindi mahirap pakiusapan ng Diyos. So, sino mapapahiya? Siya. Kaya ayaw niyang sumunod. Kadalasan, ganyan po tayo pag napag-utusan ng Diyos. Ayaw nating sumunod sapat baka mapahiya tayo, baka tanggihan tayo, baka mawalan tayo. Hindi. Pag sinabi ng Diyos, gawin mo, siyang bahala sa iyo. Amen? Ngayon, paano ngayon talagang ayaw niya tumakbo. Tumakas si Jonah. Sa halip na sa Nineveh pumunta, saan siya pumunta? Sa Tarses. Sumakay siya ng barko papuntang Tarses. Hanggang sa ngayon, hanggang sa inabot sila ng ipu-ipo. Ngayon malulubog na yung barko. Ang sabi nung kapitan ng barko, manalangin tayo. Manalangin ko sa inyo inyong Diyos. Si Jonah naman, manalangin. Natulog pa doon sa tapaludo. Nakita nung kapitan, hoy ikaw, sino ka ba? Alam mo pang malulunod na tayo? Pinagdarasal kita? Hindi niya ako magdarasal. Kanya bakit? Hindi ako didingin ng Diyos ko. Alam niyo ba? Ang bagyong yan, dahil sa akin yan. Sino ka ba talaga niya? So nagpakilala siya. Ikaw, bata ka? Pati kami idadamay mo. Anong gagawin natin? Sabi niya, buhatin niyo ako, itapon niyo ako sa dagat. Titigil ang bagyo. Ang sabi ng kapitan, pati ka ba na pa kami? Gagawin mong kriminal. Ay kung gusto niyo maligtas, itapon niyo ako. Kaya niyo, pag tayo sumuway sa Diyos, pati yung mga taong walang malay, madadamay sa atin. Madadamay sa ating kaguluhan. So ang ginawa nila, binuhat nila, sabi na lang nung kapitan, O Diyos ni Jonah, patawarin mo kami sa gagawin namin sa taong ito. Hinulog nila. Pagsayad ng katawan ni Jonah sa dagat, tumahimik ang dagat. Tumigil ang hangin. Amen ba? Saan napunta si Jonah? Kaya tumigil ang hangin, tumirakat sapagkat sinalo si Jonah ng dambuhalang isda, ng pating. 3 araw sila, 3 gabi doon sa tiyan ng pating. Ngayon, namumugto na sabi ng maramdaman kong mapupugto na ang aking hininga, naalala kita Yahweh. Ako'y dumaing at narinig mo ako mula sa iyong banal na templo. Tiyan mo yan? Kahit tayo pala sumuway sa Diyos, kapag tayo ay dumaing, sapagkat wala naman tayo madadaingan talaga, diringgin tayo ng Panginoon. Amen? And finally, Kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng likod niya, pinagpala. Finally, ako ngayon ay bago
ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, yes! Finally, Ang buhay ko ngayon, buhay ko ngayon'y siksik-liklik ng biyaya. Kung may pagsubok man, ay hindi alintana. ako'y punong-puno. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan sa pagtahak sa landas ng kabanalan. Finally, Finally, kung ngayon'y malaya, Kung ngayon malaya na, finally, ako ngayon'y mayaman na. finally, ako ngayon ay magaling na. Finally, yes! Finally, and finally, finally, ako ngayon may bagong buhay. Finally, kung ngayon ay pinagpala, ako ngayon ay pinagpala. Finally, kung ngayon ay tagumpay, ako ngayon ay tagumpay. Finally, yes! Finally, 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 yes! Finally, and finally, finally, yes! Finally! Finally, halo. Labas ang ating mga prayer request. At lahat ng inyong daladalahan, taas natin sa Panginoon. Your tickets, huwag niyong babalayan. Magagamit niyo yan sa panahon ng kailangan niyong may maalala sa buhay. Ngayon, pag iyan ay daladala niyo, anong unang maalala niyo? Pagdala niyo ang ticket. Ha? Ano? O, tingnan niyo yan. Si Brother Mike daw. Ang unang maalala nyo dapat ay ang himalang ginawa na nyo sa buhay nyo. At ang taong laging bahagi sa himalang yan. Amen ba? That is our finally. But before I discuss these verses, let's pray. Sabihin nyo, Panginoon, salamat po sa inyong katapatan sa amin. Bagamat maraming panahon na kami ay hindi naging tapat sa inyo. Ganon pa man, hindi nyo kami iniwan at pinabayaan. Kaya naririto kami ngayon. Pagpalain nyo po ang aming mga hawak kamay upang ito ay maging tanda ng aming pananalig, pananampalataya sa inyo. Maging daluyan ng inyong mga tanda, himala at kababalaghan sa panahon ng aming pangangailangan. Amen? Amen. Okay. Ulit, bago kayo maupo, 3 yuko. Ha? Sabi ng isa dyan na yumuko kanina. Hey, yuko, you bend. You bend. Ha? Sasabihin nyo, tagumpay, tagumpay, tagumpay kami ngayon. Sapagkat ang taong laging kasama ang Diyos, laging tagumpay sa lahat ng panahon. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Now, this final message is especially dedicated to those who are away from home. Yung mga nalalayo sa kanilang mga mahal sa buhay, napupunta sa ibang bansa, lalo ang mga nakikinig sa atin ngayon, no? Kadaramihan sa atin ng ibang bayan, tuluyan ang nakalimutan ang kanyang bayan. Hallelujah.
Namatay na sila doon sa ibang bayan. No? Hindi. Tuturuan ko po kayo para hindi po kayo malulungkot sa amang kayo dalhin ng Panginoon. Sapagkat ako'y naniniwalang lahat na naka-attend ng overnight ngayong taon ay padadala ng Panginoon sa bawat sulok ng daigdig. Taglay ang misyon ng mga himala ng Diyos. Amen? Gusto nyo maging instrumento ng mga himala? Na anumang hipuin nyo ay naghihimala? Sapagkat kasama nyo ang Diyos. Amen ba? So finally, when you are away from home, there are two things that you have to remember according to this instruction. One is found in our reading today, verse 7, which says, "Remember your elders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith." Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. The other one is found in Zechariah chapter 10 verse 9, which says, "Though I scatter them among the peoples, yet in distant lands they will remember me. They and their children will survive and they will return." Narinig na yun? Dito kayo tinawag ng Panginoon. Ano man ang mangyari sa inyong pupuntahan, huwag niyong kakalimutan bumalik. Para maalala niyo ang mga unang panahon kung saan wala kayong malay, tinulungan kayo ng Diyos. Amen? Now, sabi dito, "Bagamat sila ikinalat ko sa lahat ng sulok ng daigdig, hindi na ako nalilimutan doon. Sila at ang mga anak nila'y maliligtas at manunumbalik sa akin." Amen ba? Alam mo, may mga tao kasing hinahanap ang Diyos kung saan na lugar. No? But you know, case to case, God meets us anywhere at the point of our need. Sa panahon ng ating pangangailangan, naroroon siya. So may tagpo tayong hindi makakalimutan natin na ito'y talaga gawa ng Panginoon. No? May taong gagamitin sa atin. Huwag daw nating kakalimutan yun. Ang isang taong di ko makalimutan, nakasama ko dito sa pasimula, ay si Brother Cesar Rojas. Siyang unang namahala ng aking DWXI radio. Siya ang naghatak sa akin para ako sumama sa kanilang broadcast na To God Be the Glory. That was the first program dito sa DWXI. Tinulak niya ako at sinabi niya, "Sama ka dito. Kako, ano ang gagawin ko dyan? Magbasa ka ng Biblia. At saka magpahayag ka ng mga ginagawa sa ng Diyos, kaya mayaman ka ngayon sapagkat tinutulungan ka ng Diyos." Una ka naman, sabi ko, wala akong ginagawa noon sapagkat medyo may problema tayo noon, 1982-83. May political problem ang Pilipinas, so business was down at that time. Wala naman akong masyadong ginagawa sa real estate business at that time. Sumama ako sa kanila isang linggong gabi. So, doon, nagsimula akong magbasa ng Biblia at magbahagi nung mga bagay na magandang ginagawa sa akin ng Diyos. Hanggang doon lang nalalaman ko. Then, pagkaraan ng ilang buwan, sabi ko sarili ko, wala akong pinagsabihan, ano ba itong ginagawa ko? Bakit hindi ko na lang sila swelduhan bilang mga broadcaster? Bakit ako pa? So without telling Brother Cesar Rojas and the rest, what I plan to do, wala ko pinagsabihan, I decided to quit. Kaya lang pagdating ko sa akin tanggapan the following Monday, may isang sulat doon si Baba ng lamesa ko that caught my attention.
Nambuksan ko po, ang unang nakalagay doon ay ganito, Dear Brother Mike, please do not quit your gospel broadcast. Sabi ko, sino ito? Ba't alam niyang ako'y magkukwit? Then she continued, sapagkat sabi niya, isa ko sa inyong mga listener, to God be the glory sa DWXI, who was suffering for the last 17 years with a migraine, yung migraine, sakit ng ulo. And at that night, sabi niya, nang marinig ko kayo, talagang inaatake ako. Inuumpog ko ang aking ulo sa pader. Para hindi ko marinig ng aking mga kapitbahay, binuksan ko ang radyo, nilakasan ko kung bakit doon napatak naman sa programa niyo. At nang sabihin yung patong ang kamay sa radyo at sumabay sa panalangin, hindi ko pinatong, niyakap ko ang radyo. Pagkatapos noon, nawala ang sakit ng ulo ko. Mula noon, hindi na ko sumasakit ang ulo. Amen? So, nang mabasa ko yon, sabi ko, wow, may nakikinig pala sa amin. At gumaling pa. So, para akong bata na maliit. So, nag-isip ko, sabi ko, ano kaya? Bumalik ko sa linggo. At saka may nakasulat pa doon, may kasama pang 100 piso. Sabi niya, tulong po ito sa inyong radyo program. Maaari ho bang kayo mag-broadcast gabi-gabi? Huwag naman lang sa araw ng linggo, ang tagal naman naming hinihintay. Sa loob-loob ko lang, napapagod na ako sa araw ng linggo, gabi-gabi pa. So anyway, I was challenged, so I went back. Dala ko yung sulat. Binasa ko yun. Sabi ko, ang pinagtataka ko, wala namang pangalan doon anonymous Ang sabi ko, kung sino man ito nagsulat sa akin na ito, paano mo nalaman na binabala kong tumigil sa pag-broadcast? At sabi ko, kung totoong may natutulong ang gospel broadcast na ito at ang radyang DW ko sa inyo, sulatan nyo ko. Para mapatunayan na hindi lang itong taong ito ang nakikinabang nito. Kasi noon, maliit lang ang istasyon lang yan. Ang antenna po niyang kawayan dyan sa harap ng airport. Sampayan. Sinasampayan pa nga ng mga damit ng mga technician. Yung antenna, no? Wala nakikinig. Ang isang announcer doon, yung isang bakla, si Swarding. Sumalangit namatay na dahil si Swarding. Balita ko. Tili ng tili doon. Sino naman kako makikinig diyan? So anyway, after that, the following week, dumagsa ang sulat sa akin. Then I called for 2 sisters. Sister Agnes, who is here now. Anya ba si Agnes? Ayun yun, Sister Agnes and Sister Norma Balaton to open the letters. Sapagkat may pera, humanap ko ng isang accountant, si Sister Norma Hernandez. Ayan, taga-bilang ng pera naman yan. Noon doon sa Yun, natakbo na ang opisina dito. Then, ako naman ay na-challenge sa natuwa, may nakikinig pala. So I thought of opening another program apart from To God Be the Glory. Yung nightly program na. And while I was meditating on the program na iba doon sa To God Be the Glory, pumasok na naman sa akin tanggapan si Brother Cesar Ruas, daladalang isang pamphlet na ang nakalagay sa labas ay El Shaddai. El Shaddai, ano ka ito? Manipis lang. So I opened up the booklet. It's all about Psalm 91. The promises of God in Psalm 91 and the miracles that God has been doing for people who believe in Psalm 91. Sapagkat ang Salmo 91 ay tipana ng tao at ng Diyos. Kaya naging bahagi po ang Salmo 91 sa gawaing ito. Then the following morning, no, ako'y nag-iisip naman ng isang theme song, kailangan kasi ang isang programa sa radio or television, mayroon kang theme song na maalala.
yung pag-air nung tunog na yon, maalala mo, El Shaddai na yan. Diba? So, then the following morning, nang buksan ko ang radyo DWXI po, the first time, the theme song, El Shaddai, was played on the air. Narinig ko noon. Ayaw kung nandiyan pa yung plakang yan. I think the man who sang that is Kenneth Copeland. So, sabi ko, ano ito? Anong nangyayari sa buhay ko? It's part of the way God has attracted me to start this ministry. Not knowing where it will go. Saan pupunta. Parang bata kami, mga walang formal training, no? So I launched the program El Shaddai. Iba-iba po yung upo doon, pero I committed to be on the program Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. Yung To God Be the Glory naman ay on Sunday. So eventually, the program To God Be the Glory ay kusang nawala na sa area yun, naiwan El Shaddai. Halos lahat na programa sa DWXI, El Shaddai. Nung makita sa aking tanggapan ng isang Hudyo yung pangalang El Shaddai, may isa kong Hudyong bumibili sa akin ng lupa dyan sa may airport. Ang sa unang tanong niya sa akin, sabi niya, where did you get that name? I said, what? That name, El Shaddai. I said, why? That name to us is holy. Ang sabi niya, He is the name of our God. Ang sabi ko sa kanya, He is also our God. At ito ang sinabi niya sa akin, you tell your people or your listeners to be careful with that name. In Israel, nobody uses that name. Nobody even mentions that name because that is very holy. Kakoy, what do you do with that name? We post that on our door frames, sa opisina, sa bahay, sa hamba ng aming mga pintuan, nilalagay namin yan. Ako, bakit? Kung saan man ang pangalang El Shaddai nakalagay, walang demonyo makakapasok sa tahanan na yan. No evil shall be able to get into that place. Kaya lang sabi niya, two things may happen. If you revere that name, honor that name, worship that name, God will bless you. God will protect you. But if you curse that name or say anything against that name, God will curse you. Kaya paulit-ulit sa programa ko noon, pinapaliwanag ko, ingatan niyo po ang pangalang ito, murahin niyo na ako, laitin niyo na ako, wag lang ang pangalang ito. Ang problema ko lang, di ko alam, nakakabit na pala ako doon sa pangalan na yun. So pag nilait mo ko, ang nilalait mo, ang Panginoong pinaglilingkuran ko, pinakikilala ko sa inyo. Pag pinagpala niyo ko, pagpapalain din kayo ng Panginoon. Amen ba? Ayan po ang starting point ng ministering ito. But the verse that I used as the foundation of this ministry is found in Genesis chapter 17, verse 1, which says, when Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am El Shaddai. Walk before me and be blameless. I will confirm my covenant with you and will increase your number in all the earth. Patutunayan ko niya ang pakikipagkasundo ko sa iyo at ikakalat ko kayo sa buong daigdig. Pararamihin ko ang angkan mo. And this is exactly what's happening with this ministry. God keeps on increasing our number and is scattering us all over the world. So, when you are sent away from home, from our own land, native land, where you were born, two things you have to remember.
One is always remember God is with you. Remember the promise He made, I will never leave you. I will never forsake you. The second He commands to remember is, remember your leaders who spoke the word of God to you and imitate their way of life. Remember your leaders who spoke the word of God to you, consider the outcome of their way of life, and imitate their faith. Tularan nyo ang kanilang pananampalataya. Pananampalatayang sinusundan ng mga tanda at himala ng Diyos. Amen ba? So with that, iiwan ko kayo para doon sa bonus prizes. There are 100 cell phones. Sabi ko, 50 kunin nyo doon sa 5,000 tickets. 50 kunin nyo doon sa 500 tickets. Now, this consolation prizes, whether you are here or not, you listen to it because nandito ka man o hindi, basta hawak mo ang ticket mo, ibibigay ko sa iyo ang consummation mo. Amen ba? The other one is 200 kabans of rice. 200 sakong palay. Ay, sabi bigas pala, bigas. Bigas. Sabi ko sa kanila, bonotin nyo, 100 doon sa 5,000 tickets, 100 doon sa 500 peso tickets. Kaya binubulong ko nung kay Brother Ray, kanina sabi niya, ang dami niyan, ubusin ba namin ngayong gabi yan? Kako, bahala kayo sa buhay nyo. Pwede kakong hatiin nyo, pwedeng kalahati sa Sabado naman, whatever it is. Anyway, you excuse me because I have to rush to the hospital. Alamin ko kung anong tapos na yung operasyon ng aking apo. And keep on praying for us. Thank you and God bless you. Sino ngayon sa makabagong panahon? Mapalad ako, hindi ako yayaman ako sa panahon. Ako si Noah ngayon Sa makabagong panahon, mapalad ako, hindi ako nalilimutan ng Panginoon. Yayaman ako sa tamang panahon. Susunod ako sa utos ng ating Panginoong Diyos. Ako'y mabuting katiwala sa mga bigay niyang pagpapala. Susunod ako sa utos ng ating Panginoong Diyos. Ako'y mabuting katiwala sa mga bigay niyang pagpapala. Ako si Noah ngayon sa makabagong panahon. Mapalad ako, hindi ako nalilimutan ng Panginoon. Yayaman ako sa tamang panahon. Okay, good evening. Hahatiin lang po muna natin yung 100 na cellphones. Kung ang i-draw natin ay yung 50 cellphones, 25 sa 5,000 pesos na ticket at 25 sa 500. At mayroon din po tayong bubunutin na bigas na 10 sa 5,000 at 10 sa 500. Yung remaining po
gagawin natin sa Sabado. So, ang unahin muna natin yung 5,000. Kukuha po tayo dito ng 25. Ikaw na. Ikaw na kumuha ng 25. Babakatili na number. Cellphone po ito, ha? 25 po dito sa 5,000. Ang number po ay 11661. Ulitin ko po. 11661. Pangalawa, 14087. Ulitin ko. 14087. Pangatlo, 13637. 13637. Another 13783. 13783. Another one 11150. Ulitin ko po. 11150. Nasa 5,000 pesos pa rin po tayo dito. 13852. 13852. 13412. 13412. 11354. 11354. 12048. 12048. 13833. 13833. Bingo. 12003. 12003. 14291. 14291. Pag hindi kayo nanalo, sisihin nyo si Brother Arman. 13794. 13794. 13621. 13621. 12009. 12009. Yung may nakikinig sa atin sa abroad, kaya yung representative, medyo tingnan nyo ng gusto. Kayo ang sisisihin. 1111.
114. 11114. 13408. 13408. 11224. 11224. 11158. 11158. 14. 041. 14041. Bingo. 14307. 14307. Isa, apat. Tatlo, apat. Tatlo. Isa, apat, tatlo, apat, tatlo. I love you, love you. Uno. 053. 11053. Last two sa 5,000. Last two. 13120. 13120. 13909. 13909. Okay, yung sunod na 25, si Hermano Arman Kumahig. First for the 25 sa 500 pesos. First number 313244. Cell phone 313244. 500 pesos. 259152. 259152. Next number 163285. 163285. Next number 308647. 308647. Next number 09205. 09205. Next number 0811773. 0811773.
3. Next number, 0, 9, 1, 6, 5, 8. 0, 9, 1, 6, 5, 8. Next number, 3, 1, 4, 6, 4, 6. 3, 1, 4, 6, 4, 6. Next number, 2, 6, 8, 4, 8, 9. 2, 6, 8, 4, 8, 9. Next number, 2, 9, 0, 8, 4, 8. 2, 9, 0, 8, 4, 8. Next number, 3, 0, 8, 5, 1, 8. 3, 0, 8, 5, 1, 8. Next number, 3, 0, 4, 0, 2, 0. 3, 0, 4, 0, 2, 0. Next number, 2, 7, 9, 3, 6, 4. 2, 7, 9, 3, 6, 4. Next number, 2, 6, 8, 9, 8, 6. 2, 6, 8, 9, 8, 6. Next number, 3, 1, 1, 9, 3, 7. 3, 1, 1, 9, 3, 7. Next number, 2, 7, 9, 6, 0, 9. 2, 7, 9, 6, 0, 9. Next number, 2, 9, 2, 5, 3, 0. 2, 9, 2, 5, 3, 0. Next number, 2, 9, 2, 6, 5, 7. 2, 9, 2, 6, 5, 7. Next number, 3, 1, 1, 5, 0. 3, 1, 1, 5, 0. Next number, 2, 5, 8, 9, 5, 0. 2, 5, 8, 9, 5, 0. Next number, 1, 6, 3, 3, 2, 7. 1, 6, 3, 3, 2, 7. Next number, 3, 3, 9, 1, 1, 8. 3, 3, 9, 1, 1, 8. Last 3 tickets. 2, 8, 0, 7, 8, 7. 2, 8, 0, 7, 8, 7.
163841. 163841. Next number, the last of the 25 cell phone for the 500 pesos ticket. 289969. 289969. This is the last for the 25 cell phones tonight. The next draw will be on next Saturday, another 25 on the 5,000 and 25 on the 500. Now for the rice, 5,000 pesos ticket. 10 na sako ng bigas. Isa-isahin na lang natin ang bunot. First number. Sandali lang. Sabi ni Brother Richie, sandali lang. Now, this is now for the 10 sacks, no? 10 kabans of rice. Una, sa 5,000, first number. Ready, partner? 1, 1, 3, 6, 3. Next number. 1, 3, 6, 8, 1. 1, 3, 6, 8, 1. Next number. 1, 4, 2, 1, 6. 1, 4, 2, 1, 6. Fourth. 1, 4, 1, 0, 3. 1, 4, 1, 0, 3. Fifth. 1, 3, 6, 7, 8. 1, 3, 6, 7, 8. Pang-anim. 1, 1, 0, 4, 7. Pang-anim. 1, 1, 0, 4, 7. Pampito. 1, 1, 1, 2, 4. 1, 1, 1, 2, 4. Pangwalo. 1, 2, 9, 0. 1, 2, 0, 5, 9. 1, 2, 0, 5, 9. Pangsyam, second to the last. 1, 1, 5, 1, 7. 1, 1, 5, 1, 7. The last for the 5,000 ticket of the 10 sacks tonight. 1, 4, 1, 9, 1. 1, 4, 1, 9, 1. Ito po ang 10 ticket for the 10 sacks sa 5,000. Now, for the 500, pwede nang buhatin kagad ito mamaya. Ito ang tambiolo. First number, 500. Tickets, 2,
6, 5, 2, 3, 7. 2, 6, 5, 2, 3, 7. Next number. Ito na. 3, 0, 0, 5, 8, 7. Hold it, baby. 3, 0, 0, 5, 8, 7. Third, 2, 6, 4, 8, 5, 5. 2, 6, 4, 8, 5, 5. Next. 3, 1, 1, 7, 1, 9. 3, 1, 1, 7, 1, 0. Sorry, 0. Hindi 9, 0. Last number is 0. 3, 1, 1, 7, 1, 0. Medyo ang printing at ang mata yata nagkahinaan. Next number. 2, 6, 4, 5, 8, 6. 2, 6, 4, 5, 8, 6. Next number. 2, 6, 7, 8, 2, 4. 2, 6, 7, 8, 2, 4. Next number. 2 pa rin. 7. 2, 7, 3, 2, 0, 8. 2, 7, 3, 2, 0, 8. Hindi ka nagkamali dyan sa sigaw mo. Pangwalo. 2, 7, 6, 3, 9, 5. 2, 7, 6, 3, 9, 5. Second to the last. Second to the last. Anong gustong number? Okay. 3, 0, 4, 0, 9, 9. 3, 0, 4, 0, 9, 9. The last but not the least for tonight.
Ano number dyan? 1, 5, 0, 3, 7, 8, 1, 5, 0, 3, 7, 8. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan po ang 10 sa 500 pesos, 10 ticket. Check ko lang po yung Pero may ano po ako sa 5,140.41.